Ayan, exercise ulit si Shelo. Ayan. Ayan, pakita ko lang po ulit kasi marami pong nagsasuggest sa amin na hilutin si Shelo. Araw-araw naman po siyang hinihilot, ina-exercise ni Papa Fernan o kaya ako. Yun nga lang po, hindi namin talaga binibidyo. Kumbaga, ayan po, sinasanay namin si Shelo na makapaglakad gamit yung paa niya sa unahan. At kung sakali po maghimala na makalakad din siya. Kasi sa wheelchair po, meron po siyang wheelchair, pero hindi niya po kayang sumakay, hindi niya pa kayang bitbitin yung sarili niya gamit yung dalawang paa sa unahan. Kasi kung mapapansin niyo po yung paa niya sa unahan, pakita nga natin pa yung paa niya sa unahan. Ayan. Hindi, sa unahan pa. Yung paa niya po sa unahan, yung kabila. Baliko po yung paa niya sa unahan. Kaya po pag nakalagay po siya sa wheelchair, nakukomang po yung paa niya, dumudulas na pabukaka. Kaya po hindi namin nilalagay sa wheelchair muna. Siguro po pag medyo malakas na po yung katawan ni Shelo, saka po namin siya lalagay sa wheelchair. Sa ngayon po, hilot-hilot muna, tapos sinasanay siyang maglakad. Yan. Para lang po to sa lahat po ng nagko-concern na sana hilutin si Shelo. Opo, nagawa rin po kami ng paraan. Kasi kahit po sabihin ng vet na wala na siyang pag-asang makalakad, umaasa pa rin naman po kami na maghimala rin po gaya ng paggaling niya. Maghimala din po na makalakad din siya. Tapos meron kami ditong buhangin sa labas. Malayo kami sa sa dagat. Meron kaming buhangin sa labas. Kaya ang gagawin na lang ni Papa Fernan, yung buhangin na yon, doon niya na lang ilulubog yung paa ni Shelo. Pwede naman siguro yun pa no? Yung 'di ba marami tayong buhangin sa labas? Kasi meron ako nabasa, maganda daw yung ilulubog yung paa ni Shelo sa buhangin. Para yung init ng buhangin ay yung magbibigay buhay sa mga ni Shelo, sa mga ugat ng paa. Kaya susubukan ni Papa Fernan na gano'n ang gawin. Kaya po ganyan si Shelo. Kung mapapansin nyo rin po, mapapansin nyo po, maliit yung dito niya banda sa bewang. Pag dito naman naka-curve sa likod, dahan-dahan pa, parang na siya. Kasi nga po, yung spinal cord niya po, bumaluktot na. Ayan. Baka gusto niya ulit maglakad. Hindi naglalaro. Nagat ko muna. Nababa natin maya-maya. Pagano na natin. Usog kayo doon, usog. Snoopy, baka matamaan pa. Ayan, gusto niya maglakad Walk, baby, walk. Ayan, makita niyo po yung paa niya talaga sa unahan. Nakaliko. Nilalaro talaga. Mamaya ulit, pag natulog na yung mga kasama. Mamaya ulit. Ayan. Walk, baby. Tingnan niyo po yung paa niya sa huli. Hindi niya pa talaga kayang itungtong. Kahit hindi ka man lang sana may hakbang yun. Astig. Dandan, astig. Hindi niya talaga may hakbang. Ito yung pangalawang beses na binidyo ko po na hinihilot namin si Shelo. Para po sa hindi po nakakanood. Kasi madalang ko po talaga i-video na hinihilot namin. Pero talaga pong gumagawa kami ng paraan ni Papa Fernan. Baka sakali po talaga makalakad din si Shelo. Ngayon, kung hindi naman po siya makakalakad, tanggap na rin naman po namin na hindi siya makalakad. Basta kasama po namin siya at masigla siya, okay na po yun sa amin. Pero hanggat maaari po, umaasa kami na makakalakad pa rin siya. Ayan po. God bless po sa atin. Ang ingay ni Sorry. Sorry. Naglalaro yung ingay. Kandalosa ka. Kalaro ang nanay niya. Pala kalaro dyan sa likod na tingnan yung tsura ni Cherry. Nakaiga dyan sa paa mo. Mag-ina pala yung naglalaro sa likod na Cherry girl. Baka masahin si Shelo. Mamasahin ka doon, Cherry pa. Masahin mo si Papa. Masahin niya. Sipag ni Cherry Kapila. Masahin si Papa, napagod. Napagod si Papa mag-alaga sa anak mo. Inaarap ni Cherry Sorry. Sorry. Mamaya ka. Wag yung anak mo. Pinabababa, no?
Shelo pa. Ay, sorry. Tama mo yan. Skandalosa this sorry. Ano mo sorry? Ay, sorry. Kaya dapat ko lang to. Ayan, mag-iina yan naglalaro. Ang ingay ni sorry. Kala mo nag-aaway eh. Ah, yes, tatay.